Good morning from Trevi Fountain. Ulan today. Andito kami ngayon sa Pantheon, the Pantheon. Isa sa mga pinakalumang building dito sa Rome. Ito siya. Pag hindi ako nakapayong, ganito siya. Grabe maulan. Na kami. Pasok ko tayo sa Pantheon. Ang laki niya. Again, ang laki na naman. Yeah. Itong dome ng Pantheon is the largest unreinforced concrete dome. Unreinforced meaning walang rebar or walang structural steel sa loob ng dome na yan. Konkreto lang siya na buo. Tapos yung gitna, butas yan. Ang tawag dyan, oculus. Para pumasok ang ilaw. At this time, pumapasok din ng ulan. Ayan o. Tapos kahit mapasok ang ulan dito, never pa daw to binaha because of the rain na pumapasok. Pumasok ang baha dito before because umapaw yung ilog Tiber. Pero just because of the rain, hindi. Maayos ang drainage ng building na to. Yung flooring daw is slightly concave. Kaya nade-drain ng maayos yung water. Tapos itong marble na nilalakaran dito ngayon is still the original marble when the Pantheon was built almost 2,000 years ago. Ito yung gilid ng Pantheon, no? Hanggang ngayon na-amaze pa din ako sa Rome talaga. Kasi, again, as I've said, everywhere you turn, may makikita kang ancient structure or structure na noon pang Roman Empire. Siyempre mahaba yung panahon ng tinakbo ng Roman Empire. So maraming structure sila na naiiwan pa rin dito sa Rome. Di lang ito naman yung center ng empire before.
At itong room ay napakaraming simbahan. Parang everywhere you go, may simbahan. Ayan, out of nowhere, may simbahan na naman. Naman ako ngayon sa Castel de San Angelo. Muulan pa din. Castel Sant'Angelo or Castle of the Holy Angel. If you read or watched yung Angels and Demons, you will be familiar of this building kasi nandun to sa novel. Tapos makikita nyo itong structure na to, tanaw yung St. Peter's Basilica. So ayun, Vatican na yan, yung video natin na yan. And it is known na merong escape route or parang panic route from the papal residence dun sa Basilica going dito sa castle na to. Kasi this is a fortress Pero originally, itong building na to is tinayo as a tomb of Emperor Hadrian. So si Emperor Hadrian, meron siyang dalawang prominent na physical monuments. Isa tong Castel Sant'Angelo and yung kanina yung Pantheon. Tapos ito yung Tiber River, Ilog Tiber. Ito yon. Itong trip namin sa Paris, dahil nga sobrang maulan, todo Uber kami. Parang almost the entire time. Actually, the entire time, naka-Uber lang kami. Pero sulit. Kasi tingnan mo, Coliseo, madadaanan mo, pati ibang mga sites. Pero nag-try kami mag-Metro 1. Ito yung tsura niya. Tuma ba yung metro nila? Parang katulad sa Paris. Similar yung metro nila sa Paris. Ito talaga yung isa sa nilook forward sa pag-visita namin dito sa Rome. Of course. Yay! I'm happy. Jollibee in Roma. Jollibee in Roma. Ay, spicy? Ako kumakain sila mo ng... May bago sila dito. Overloaded chicken. Spicy daw. Mahal dahil. Ang mahal. Guys, nakikita nyo ba sa social media yung yung mga posts about dun sa keyhole? Tapos nakita mo yung dome ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Kung hindi kayo mag-u-Uber o kayo magdadala ng kotse, tumigil kayo. Napakataas mo. Paangat yan. Wala pa kami. Pagod na ako. Sabi, from the bus stop daw, 10 minutes na lakad lang. 10 minutes lahat yung paangat. Pagod ako. Hindi ako mapagmura. May dumang madre. May madreng dumaan. Gusto kong magmura ng matindi. Pagod na ako. Pagod ako. Ayoko na. Ito yung maabutan natin dito. Ayun yung simbahan na kumakampana kanina. Tapos ayan, yan yung door na may keyhole. Di ba sabi ko sa inyo, dito sa Rome, apakadaming simbahan. Ayan, simbahan yan. Tapos, tingin ka lang sa kanan mo,
Ayan, simbahan ulit yan. Tore ng simbahan yan. Ang daming simbahan dito. Yan yung door. Which one? I don't know how to manipulate with video. Asan ba? Kita nyo ba? Ang labo. Ayun! Kita nyo guys? Kita nyo ba guys? Ayan, para na rin kayong sumisilip. St. Peter's Basilica Dome. Yon. Very good. Dahil sa shot na to guys, hinika ako. So yung pagsilip mo pala dito sa keyhole na to, you are technically looking at 3 different countries. Kasi sa likod ng door na to or ng gate na to is the Priory of the Knights of Malta. So yung lupang to is an extraterritorial property ng Malta. And then yung sa baba, Italian. And then sa dulo, yung dome is yung St. Peter's Basilica, which is sa loob ng Vatican. So Malta, Italy, and Vatican in one frame. Lakad ako dun sa paahon na place para dun sa keyhole na view. Ang siste, syempre lakad 10 minutes yun na paakyat, as in paakyat, uphill. Dahil na-jerby ako pagdating sa dulo, pagdating sa amin mag-video doon. Yung Jollibee na kinain, gusto na mag-retire. Kaya naghanap tuloy kami dito sa area ng pwedeng pagdepositohan. Tapos ito nakita namin tong bar na to. Sobrang hindi siya touristy area. Mga tao dito lahat Italiano salita. Tapos pati yung mga nag-serve Italiano, medyo broken English sila magsalita. Nice accident having Aperol. Katas ng pagka-jerby. So, plaza ito. Tapos, yung paligid niya, mga bahay-bahay. So, ito yung napuntahan namin. Dito kami naligaw bilang naghahanap na ako ng masisiaran. Tapos, napunta kami dun sa bar kanina. Sa pansin namin, puro bar. Tapos, may mga maliliit na restaurant. Kami ngayon sa Gucci. Ano ba yan? Oily. Ito kami ngayon sa Piazza Navona. Isa mga famous na puntahan dito sa Rome because of the fountains na nandito. At diba sabi ko kanina, ang daming church dito. Ayan o. Church. Diba? Tapos, meron na namang isa pang church. Ganda nitong church na to. This is the Church of Saint Agnes in Agone. Ganda, no?
So yung fountain na yan was sculpted daw by Bernini. Si Bernini, siya yung gumawa ng mga sculpture sa St. Peter's Basilica. Tapos yung square doon, yung may mga pillars, si Bernini din yung nag-design na gumawa ng mga yon. Alam niyo na. Dolce Vita. Aling Vita. Ito naman yung pangatlong fountain dito. Dodo. Fountain of Neptune. So dito sa Piazza Navona, mayroon tatlong fountain. Yung main one is yung Fountain of the Four Rivers, yung gawa ni Bernini. Tapos itong may dalawang iba pa. Yung Fountain of the Moors, tapos ito. Neptune's Fountain. Ang ganda dito, ano siya, maraming restaurant. May nakapaligid. Pwede kang mag-dinner-dinneran dito. So, dito sa Rome, naglalakad ka, nagugulat ka na lang, biglang meron namang ruins. Naglalakad lang kami dito sa labas ng Piazza Navona. May McDonald's din sa kabilang dulo. Biglang, tsideng, may ruins. Ayan siya. Galing! Hindi ko alam kung anong building to, pero may mga police nakabantay. Kami ay nagbalik. Sa paglalakad-lakad from Piazza Navona, nakarating ulit kami dito sa Pantheon. Yung pinuntahan ko kanina. Diba? At least nakita natin yung dalawang version. Sa umaga tsaka sa gabi. Ganda pa rin niya talaga. That's for today. Bukas naman. Our last day tomorrow in Rome.